Praise God. Morning. Morning po sa bawat isa. Morning. Saglit lang po ha. Sige, take to po. Good morning po sa bawat isa. Morning. Praise God po, napakabuti po ng ating Lord, no? Kagaya nga po ng ating inawit, tunay nga sa ating Panginoon ay wala pong imposible. At ang lahat po ng mga anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya ay ito yung panghahawakan natin na tayo ay may Diyos na may assurance po tayong makukuha sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, without further ado, ang lahat po inaanyayahan kong tumayo sa umagang ito. And please open your Bible po in the book of Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Magsabi po ng Amen ang nakakita na. Amen. Hebrews 4, chapter 4 verses 14 to 16. Sige po, ito po yung aking babasahin. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. And verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay banal, ikaw ay dakila na Diyos sa lahat. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo, Panginoon, na gamitin mo ang aking bibig, ang aking tinig upang i-deliver ang iyong message sa umagang ito, Panginoon. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran at maranasan ng aking mga kapatid ang iyong pagpapala at ang iyong mensahe na siyang makakapagpabago ng aming mga puso at ng aming mga buhay, O God. Huwag niyo nga po, Panginoon, patigasin ang kanilang mga puso. Hayaan niyo na ang bawat isa, that as we read your word, and even me, Panginoon, na gagamitin mo, lahat kami, Panginoon, ay uuwi ng busog at pinagpala mo na dahil, Panginoon, ikaw ay matagumpay sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa iyo, Panginoon, lahat ng kapurihan, karangalan, pagluwalhati at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord bago po tayo umupo. Amen. Praise God. Yan, mabilis po ba ako? Sige po. Alam ko ang lahat po ay excited na sa word ng Lord ngayong umagang ito. Tunay ngang timely po ang word ng Lord palagi. As I meditate His word the whole week before Sunday comes, talagang if you are a preacher talaga tatayo dito, you will think na, Lord, ano po ba talaga yung gusto nyong ibahagi sa inyong mga anak? And yet, hindi po nagkukulang ang Lord. Alam niya kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Alam niya kung ano yung mensahe na dapat marinig ng bawat isa. At dinala niya po ako dito sa Hebrews 4:14 to 16. So ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatang, Why Give Up? So marami po sa atin ang sa dami ng mga iniisip sa buhay, sa dami ng mga alalahanin, minsan napapaisip din po siguro na mag-give up na lang or sabihin natin na sawa na ba sa mga nararanasan. Pero sa umagang ito, may mensahe po ang ating Panginoon na mismong tayo sa ating sarili ang magko-question na kung bakit ba minsan parang gusto na natin give up. Pero ang tanong po, dapat nga ba? So, yun po yung sasagutin natin ngayong umaga, no? Sabi po, no, life often teaches us the value of perseverance in difficult times. Totoo po yun. Sabi nga po, habang tayo ay pinapanday, lalo tayong para bang yung ating sarili ay diin na diin. Kumbaga parang lalo tayong pinapalakas ng bawat pagsubok ng buhay. So kagaya lamang po ng isang atleta. Di ba ang isang atleta, kapag po siya ay merong laban, anumang competition niya, talagang bugbugan po ang preparasyon na kahit na maga na ang mga muscle ay
tuloy pa din dahil may pinaghahandaang kompetisyon. Kagaya din po ng isang farmer, it takes time bago po ang anihan. At minsan pa ay hindi inaasahang may bagyong darating na talaga namang mapapahawak na lang sa ulo ang ating mga farmer kasi hindi rin po madali ang kanilang trabaho. Kumbaga sila yung tinuturing nating underrated na mga profesyon din po ang pagiging isang farmer. Alalahanin po natin na wala tayong kakainin sa ating hapag kung wala ang ating mga farmer na talagang masisipag. So it takes time for them to wait for the harvest season. And hindi rin nila alam kung ano ang mararanasan ng kanilang mga pananim along the waiting season. Kagaya din po ng isang estudyante na naghahanda para sa kanyang graduation, di ba? Ang dami pong pinagdadaan ng stages, ang dami pong pinagdadaan ng mga quizzes to the extent na talagang na-overwhelm na ng information. So ito po ay mga parte ng buhay. Bakit po natin ito nababanggit? Because in Christian life, this principle is even more crucial. Trials and difficulties test our faith. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sa pamamagitan po ng mga trials, dito po tumatatag ang ating pananampalataya. Kasi kapag dumating po yung time na parang hindi na natetest yung faith natin through trials, baka may problema na po sa ating spiritual. Baka hindi na po natin kilala ang Panginoon sa ating buhay. But God calls us to hold fast. Kung sinabi pong hold fast, talagang whatever the circumstances are, we will hold on to our faith. Ano man ang mangyari? Ano nga po ba yung faith? It is believing in something that you do not see. So, mahirap po ba manampalataya? Hindi po para sa isang tao na naniniwala sa ating Panginoon. So, sabi nga po sa Hebrews 4:14-16, no? It provides powerful reasons why we can persevere in faith no matter what we face. Yan po ang ating hihimay-himayin sa umagang ito. Sige po. Sige po. Next slide po. Yan. Short background lang po tayo, no? Ano nga po ba yung high priest? So, ito short lang po to, hindi ko to palalawakin kasi it's another story to tell. So, in the Bible, a high priest was Israel's chief religious leader who offered sacrifices, prayed for the people, and entered the most holy place once a year on the Day of Atonement to seek forgiveness for the nation's sin. So gusto ko pong i-take note nyo yung itong part na to na he acted as a mediator between God and the people under the old covenant. Next slide po. So Jesus is the ultimate high priest. So sinabi po yan sa kanyang mga salita sa Hebrews 7:27. Unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day, first for his own sins and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Napakatindi po ng sacrifice na ginawa ng Lord. So hindi siya kagaya ng high priest sa Bible na talagang kailangan pang mag-offering. But himself na po, sarili lang ng ating Panginoon ang kanyang in-offer. Diba? So that's why Jesus is our greatest high priest. Amen. Amen. Actually, nakapag-introduction na po ako. Sige po. Ayan. So ngayong umaga po, every believer should hold fast to their faith in great difficulties. Yun naman po talaga ang tama. So let us explore 3 main reasons from God's Word why we should never give up when times are tough. Ready na po ba tayo ngayong umaga? Amen. Amen. Sige po. First, because Christ is victorious for us. Sinabi po yan sa verse 14, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. So dito po makikita natin na dinefine yung victory ng ating Panginoong Hesukristo. Unang punto po, Jesus' role as the great high priest emphasizes his victory over sin, death, and the devil. Nagtagumpay po ba ang ating Panginoon? Amen. Talagang yan po ay
hindi na kailangan pang itanong dahil alam natin na God have overcome the world. So sabi nga po, no, imagine a victorious general, di ba? Returning after a hard-fought battle. His victory assures safety and peace for his people. So, ibig sabihin, ang panalo ng isang general sa battle ay panalo din ng kanyang mga tao. Ganon din po ang ating Panginoon. If God overcome the world, so we are the children of God. Do you believe in that? Amen? Sabi po, no? Next po. His ascension into heaven confirms His supremacy and sorry, malabo po ang mata. Dito na lang po babasahin. Ongoing ministry on our behalf. So sinabi po yan sa Romans, no? Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So dito po ang role po ng ating Panginoong Hesukristo ay isang advocate na nag-i-stand before God on our behalf. Gano'n po kasarap sa pakiramdam yun na ang ating Panginoong Jesus ang mag-ano on our behalf. Di ba po parang all we have to do is to trust, di ba? And to hold on to our faith. Kasi meron ng Panginoong Jesus na mag-stand on our behalf, interceding for us and ensuring we are not condemned. Are we perfect? No. We have sins, yet we are not condemned through our Lord Jesus Christ. It is by God's grace po na ito ay ating nararanasan, no? So sabi din nga po, no? Christ's victory provides the foundation of our perseverance. So without Christ, kaya nga po natin sinasabi that we are completely nothing apart from Him. Because it is in Him alone that we will have a foundation, a great foundation for us to persevere. Pag sinabi pong persevere, talagang hindi ka susuko. Ano man ang mangyari, ano man ang bagyo ng buhay. Dahil alam mo may Panginoong Jesus na nandidiyan para sa iyo. Amen. We hold fast because He has already secured the ultimate victory. Amen? Amen. So sabi po, His death, resurrection, and ascension assure believers that He has overcome sin, death, and all opposition. No one and nothing is above the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Lord sa bagay na yun. Napaka-powerful po ng ating Panginoon. And sino po sa atin ang makakagawa nun? Wala. Only Jesus is able to do that. Amen. As our great high priest, He intercedes for us, giving us strength to endure. Gusto po ba natin yon? Thank you po. Na we were strengthened during the times that we have to endure the trials of life. Yes. Siyempre po, and we will only find that in the presence of our God. Hindi po yan kayang ibigay ng mundo, hindi po yan kayang ibigay ng tao because what we have are limited and we are only temporary in this world. Because He has already secured the ultimate victory, we can confidently hold fast to our faith, knowing that our salvation is secure in Him. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon, no? Sinecure niya ang salvation ng sanlibutan because only Jesus can do that. That's why that God the Father gave His only begotten Son because He knows that only Jesus can do that. No one is deserving. No one is qualified other than Jesus. Hallelujah. So, imagine na lang po natin, no, sa mga climbers, no, just as climbers tether themselves. Pag sinabi pong tether, it means being securely connected or anchored to a guide for a safety. We are tethered to Christ, our victorious high priest. Kanino pa po ba tayo talaga masasandal kundi sa ating Panginoon? Ngayon nalaman natin yung power ng ating Lord na na-overcome niya yung death, na-overcome niya yung sin, na-overcome niya lahat ng mga opposition ng mundo. Saan pa po ba tayo tatakbo kundi sa ating Panginoong Jesus lamang? Only God, our Lord Jesus Christ, is able to help us and for us to have a great foundation for us to persevere in life.
Amen po ba? Amen. Shall we proceed to our second main point this morning? Amen. Yan. So sabi po, no? Because Christ sympathizes with us. May pakialam po ang Panginoon. Naalala ko po tuloy yung Bible verse nung sa may bumagyo sa may dagat, no? Na parang kinuwestiyon siya doon ng isang disciple na, Lord, may pakialam ka ba? Bumabagyo na, baka lumubog or what yung bangka. Si Jesus natutulog, no? So, ganun po ba dapat tayo mag-approach sa Panginoon? No, because we know that God sympathizes with us. We are not to question Him, but we are to be grateful to the Lord. Because we know kung ano yung nagawa ng Panginoon for us. So, sabi po sa verse 15, no? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Wala pong bahid ang ating Panginoon. Hallelujah. So this makes Him a compassionate and understanding high priest who can sympathize with us in our difficulties, offering mercy and grace in times of need. Yeah. So dito po natin makikita, no, hindi po mahirap lumapit sa ating Panginoon. So sino po ang nagkukulang? Tayo. Because sometimes it's also pride that hinders us to connect with our God. Dahil siguro, minsan may mga thinking tayo na alam na naman ni Lord yung sitwasyon ko. Yes, alam ni Lord ang sitwasyon natin. But what God wants is for us to be humble. Na isurrender natin yung sa Kanya. Na tayo ay gumawa ng kaparaanan to connect with Him. Dahil nga sabi, no, nasa Kanya ang grace, nasa Kanya ang mercy. Na talagang hindi natin mararanasan sa mundo, only through the Lord. So think of a friend who has walked through the same struggles you're facing. Their understanding and empathy bring comfort and strength. Di ba meron tayong mga tao din na pinag-uupi na ng ating mga pinagdadaanan. Isipin nyo na lang kung sila nga na tao lamang ay nauunawaan, what more ang ating Panginoon. Na laging nandyan 24/7, kaya nga po sinabing He is an omnipresent God. Saan man po tayo pumunta, saan man makarating ating mga paa, saan man tayo idalhin ng Lord for the ministry, He is always with us. So it is not difficult to connect with our God. Amen. All it takes is a humble heart to do so. Yes. So dapat po tayo ay magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Sige po, next po. His perfect understanding means we can approach Him without fear or shame. If we have sinned, ask for forgiveness. We all know that we will only be forgiven if we ask for it. So wag po tayong maging prideful sa harap ng ating Panginoon. Wag naman din dumating sa panahon na parang wala na tayong pakialam, sunod-sunod ang ating mga kasalanan ginagawa, yet we don't ask for forgiveness, we don't ask for cleansing. It will be difficult for you talaga na lumapit sa Panginoon kung mabigat ang dibdib mo. Na alam mong may dinadala ka, na alam mong nagkasala ka, why not ask for forgiveness? Ang sabi po, His mercy and grace are available. Hindi po imposible na sa paglapit natin sa Panginoon, na sa pagdulog natin sa Lord, anuman yung bagay na nagpapahirap sa ating puso at sa buhay, at maaari pong maghinder for us to serve Him. Pag sinurrender po natin yung sa Lord, available po ang grace at mercy ng Lord. He will not die on the cross if it is just for nothing. It is for a great purpose. Amen. Kaya po tayo ay itong word na ito ay panawagan sa atin and reminder sa atin ngayong umaga na baka minsan nakakalimutan na natin that Jesus is our high priest. Na sa Kanya available ang grace, available ang mercy. All it takes is a humble heart of His servant na dumulog sa Kanya, na isurrender sa Kanya kung ano man yung nararanasan natin. Kaya po mahirap minsan na tayo ay magpatuloy because naghihinder po yung mga trials natin. At doon po tayo nagkukulang na hindi po natin yung sinusurrender sa ating Panginoon na powerful above all things. Minsan nakakalimot po tayo because we are so overwhelmed with our problems. Sa lahat ng ating mga worries talaga, we are so overwhelmed and caught up. Yet, mga kapatid, huwag po nating kalimutan. Lagi po natin itanim sa ating puso that God's grace is always available. Amen. Call upon the name of the Lord and be saved.
Hallelujah. Tunay nga po, napakabuti ng Lord, no? So sabi din po, no? This verse highlights Christ's dual nature, fully God and fully man. Nagkatawang tao po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. He understands both our struggles and the solutions. Of course, He is powerful. He is omnipotent. He has personally experienced human struggles, and His sinless nature assures us that He sympathizes with our temptations and provides the perfect example and solution for overcoming them. Naalala niyo po ba nung ang ating Panginoon ay nagfa-fasting at tinam siya ni Satanas, di ba? Siya po ba ay nag-fail? Hindi po. Dahil alam din niya ang salita ng kanyang Ama. So, ang Panginoon nating Diyos ay talaga namang makapangyarihan. So, ito po, imagine, a doctor who once suffered at the same illness, tapos may ginagamot siya. Say, for example, itong doktor na to nagkaroon ng cancer, no? Tapos may pasyente siya, cancer din yung sakit. So, nakakatuwang isipin that this doctor who suffered the same illness ay ititreat din niya yung person with the same illness. So, Jesus is both the healer and the one who understands our path. God is all-knowing. Amen? So, siya din ang ating great healer. Lagi po natin yung pinanghahawakan. Whatever na mga problema or mga sufferings na nararanasan natin na nagpapahirap sa ating puso, kaya po yung gamutin ng ating Panginoon. Amen. Huwag lang po natin kalimutan that anytime we are capable na kumonek sa Kanya. Naghihintay lang po ang Lord. Yes, God knows our situation, but God wants us na i-improve din natin yung relationship natin sa Kanya. Bilang siya ay ating high priest, He is the ultimate high priest. Wala nang hihigit pa sa Kanya. So it is for us to bow down to the King and ask for His help in times of need. Okay po ba yun that we ask for God's help in times of need? Amen. Amen. So napakabuti po ng ating Panginoon, no? So in moments of doubt, remind yourself that Jesus truly understands what you're going through. Amen. Huwag po natin pangunahan ang sitwasyon. Ang lagi po nating itanim sa ating puso at isip, ano man po ang ating pinagdadaanan, ay mauunawaan tayo ng ating Panginoon. At nasa Kanya po ang solusyon sa lahat ng ating mga hinanaing sa buhay. So bring your witnesses to Him in prayer. May prayer life pa po ba ang bawat isa? Amen. Of course, amen. Pero ang tanong po kasi, gaano po tayo kalalim manalangin? Gaano po tayo ka-persevere manalangin sa bawat araw? Gaano po yung percentage in the scale of 100 na sinisik natin ang Panginoon araw-araw? Hindi lamang po pag may kailangan tayo, but every day, every minute, and every second of our lives, we must seek the Lord, because in His presence, we will find the peace that we need. Palakpakan po natin ng Lord sa bagay na yun. Napakabuti po ng ating Panginoon, no? So truly, na ano pa bang hahanapin natin sa ating Panginoon? So, babalik at babalik pa rin po tayo sa pagiging humble ng ating puso. Huwag po nating hintayin na maging kalos na yung heart natin to the extent na wala na tayong nararanasan, akala natin wala na tayong nararanasan pag-ibig. Because tayo din mismo yung gumagawa ng ganon. Kumbaga, sinope natin yung sarili natin sa sitwasyon na may pag-asa pa naman, pero pinili natin na i-isolate ng sarili natin. Why not? If the God's throne of grace is open 24/7, why not idulog mo yan sa Panginoon? Iiyak mo kung kinakailangan if that will make your heart comforted. Dahil ganyan po kabuti at katindi ang grace ng ating Panginoon. Amen. Amen po. And we're moving on to our third and last point this morning. So sabi po dyan, why we should not give up? Because Christ helps us on time. Amen. He is the greatest helping hand. Wala nang iba pa. So sabi po sa verse 16, let us therefore come boldly. Inuulit ko po, boldly. Ibig sabihin, wala po tayong ililihim sa ating Panginoon. To the throne of grace,
that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Gusto po ba natin na may powerful God tayo nakatuwang sa pagbuno ng ating problema? Amen. So let us come to Him boldly. Lahat isiwalat mo sa Lord. Kahit alam na yan ni Lord. Gusto ni Lord makita na nag-humble down tayo sa kanyang paanan. Because that's what we need. We need Him. Yun yung katotohanan lagi po natin sinasabi. Without God, we are nothing. But God without us, He is still God. Walang magbabago sa Kanya. Pero tayo, napakalaki po ng magiging pagbabago sa buhay natin kapag dumating sa puntong hindi na natin kinikilala ang ating Panginoon. Hallelujah. So sabi po, no? The throne of grace is always accessible to us. Unlike earthly rulers, God invites us to come boldly. So if God's throne of grace, it refers to His place of sovereign authority, where He extends mercy, love, to help those who seek Him. So unlike po sa throne of judgment, no, na kung saan ang mga believers ay confidently na makakapag-approach kay God. From the word itself, throne of grace, talagang punong-puno po ng grasya at awa at habag at pagmamahal ang ating Panginoon. Through Jesus Christ, receiving forgiveness, strength, and guidance in times of need. So it signifies God's willingness to freely offer grace to those who trust Him. Meron po pala kailangan gawin, magtiwala. Amen. Hindi sapat na lumalapit lang tayo, tapos after nating lumapit at dumulog sa Panginoon, nagda-doubt na tayo. Alam niyo po ba yung sa natutunan ko talaga sa Bible School na tumatak sa akin that doubting is for the evil? Tayo po ba ay for Satan? No. So, every time pa lang nagda-doubt tayo, we are for Him. Kasi yan ang isang malaking kalaban ng faith, ang doubt. Kapag tayo ay nanampalataya at tayo ay may doubt, hindi po yung totoong pananampalataya. But faith is full. Hindi siya kailangan na may doubt, hindi siya kailangan na may what ifs. But Lord, what if Lord? Wala pong ganon. Full trust ang kailangan when we approach our God in times of need. Amen. So picture a child running to their parent for help without hesitation or fear. Di ba yung mga bata, may nature sila na kapag ka natatakot sila, lalapit sila sa mga parents nila kasi doon nila na-feel na safe sila. What more tayo? Our greatest or safest place is in the presence of our God. And we are so blessed na accessible ang kanyang trono para sa atin. Na tayo ay hindi limitado that anytime pwede tayong dumulog sa ating Panginoon. Amen. Diba po? Napakagandang biyaya para sa bawat isa sa atin. Because God knows that while we are still in this world, a lot of sufferings talaga yung mararanasan natin. Because even Jesus Himself ay nagkatawang tao at na-witness niya kung anong nararanasan ng tao. Yet the good thing about our Lord Jesus Christ is hindi siya nagkasala kailanman. That's why He is our great or high priest na maituturing natin. So sabi po, no, God's mercy and grace are perfectly timed for our specific needs. Ano po yung key? Huwag po tayong mainip. Kapag dumulog tayo sa Panginoon, let us hold on to our faith. Huwag po nating tanungin, Lord, kailan ba? Lord, paano ba? Lord, sagad na. Di ba? May mga ganyang po tendency ang nature ng tao. But what if, Lord, kaya pa sa biyaya mo? Lord, kaya ko dahil nandyan ka. Lord, overcomer ako dahil nauna kang mag-overcome sa mundo. Lord, magtatagumpay ako dahil matagumpay ka na. And Lord, kakayanin ko ano man ang mangyari dahil ikaw ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. So binibigyan po tayo ng napakaraming reasons this morning on how are we going to acknowledge Jesus as the great high priest. Na tayo po ay malayang lumapit sa Kanya in times of trouble. So nasasagot niyo na po ba yung ating title na Why Give Up? Meron pa po ba tayong room para mag-give up sa buhay kung lahat po ng assurance na kailangan natin ay nasa ating Panginoon na?
Kumbaga, sabi nga, available na. Ipa-purchase mo na lang. Libre pa nga di ba? Pero sa mundo, may bayad. Pero kay Lord, libre. At alam natin, gusto natin ng libre. Di ba? So kung tayo, binibigyan tayo ng Lord ng assurance na anytime pwede tayong dumulog sa Kanya, why not do that? With a grateful heart, huwag po natin kakalimutan din ang maging mapagpasalamat. Hindi po tayo yung tipo ng Kristiyanong puro hingi lang, puro Lord ganito, ganyan. But magkaroon din po tayo ng characteristic na Lord, salamat. Because all by your grace, kaya ako ay lumalaban pa rin at nakakatayo. Na kahit anong hirap at pasakit na nararanasan sa mundo. Di ba minsan nga may mga tao pang nagpe-persecute sa atin that they will tell us, di ba Kristiyano ka? O nasan yung Lord, Lord mo? Praise the Lord mo. Kapag mga ganun yung mga naririnig natin, dead man na lang yun. Because our trust in the Lord is full and whole. Di ba? Hindi maiwasang makarinig ng mga ganon because they were the people na talagang sabihin natin na talagang sa puso nila ay hindi pa dumarating yung time na talagang tanggapin nila ng buo ang Diyos. But let's pray for them and let's make it a motivation. Bakit po yun nabanggit? Let's make it a motivation. Huwag po yun maging add-on para tayo ay mag-give up. Kumbaga, make it a motivation na mas lalo pa nating palakasin yung pananampalataya natin. And by the time that Jesus showed us or have shown to us na tayo ay talagang pinagtagumpay niya na, it is for us to share His greatness to people. Sabi nga bakit mo pakinggan, kill them with kindness? Kasi yung term na kill pangit pero ibig sabihin lang naman nun, return kindness to people, di ba? Huwag nating ibalik sa kanila kung ano yung ginagawa nila sa atin. Because ipakita natin na sa buhay natin, may high priest tayo. May Panginoong Jesus tayo. Kung hindi man nila kilala ang ating Panginoon, it is our mission na ipakilala sa kanila ang Panginoon. But first, as believers, we are so blessed that we were given an access to the throne of grace of God. So it is for us na po kung paano natin ipapractice yung pagiging humble sa paanan ng ating Panginoon. Pray confidently, trusting God to provide exactly what you need when you need it. On time po lagi ang Panginoon. Amen. Hindi po siya nagkukulang. He is the God of order. Ang lahat po ay proseso. Hindi po ang Lord basta-basta lang. Ang lahat ay may purpose. Cultivate a habit of turning to God first, not as a last resort. Maging una po nating option ang Panginoon at hindi yung kapag lugmok na tayo saka po tayo dudulog sa Kanya. And may tendency pa po minsan dahil nga tayo ay tao, nasa nature tayo ng tao, may kahinaan, nagko-questionin pa natin ang Panginoon. But in the first place, try questioning ourselves as well. It's our fault. Because we were given the mercy and the grace, yet we are not accessing it. We are so prideful na pinipili natin na manahimik na lang, na indahin na lang. Pero napakaganda ng offer ng Panginoon para sa atin. Kung tayo ba binibigay ng regalo, di ba natin tatanggapin? Siyempre tatanggapin po natin. Libre na nga, di ba? Ginawa na ni Lord yung part niya. Gawin din po natin yung part natin bilang mananampalataya. We are not believers for nothing. We are believers to believe. From the word itself, to trust and to put our whole faith in Him. That whatever circumstances, hindi natin titignan ang sitwasyon, but we will focus our eyes on our ultimate high priest, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sige po, sa ating pong conclusion. Una po, Christ is victorious for us. Christ sympathizes with us. And Christ provides timely help. Panghawakan po natin ang mga bagay na to, that our assurance is in the Lord. So ngayon po ang tanong, why give up? God is giving us a lot of reasons this morning. Not only reasons, but assurance that in Him, nothing is too hard. Nakaka-bless nga po ang Panginoon, no? Sabi nga, di ba, doon sa kanta kanina, Patterson, grabe yun, talaga nagpapabasag sa Panginoon. Bakit kaya hindi tayo maging ganun kahumble sa harapan ng ating Lord? And by the time that we are broke into pieces, that was the time that we will acknowledge even more how great our God is.
Dapat yun po yung perfect time na mas nakikita natin kung gaano kalaki si Lord, na hindi parang paliit ng paliit si Lord sa ating mata. Kapag nakakaranas po tayo ng problema, aminin man natin o hindi, no? Time comes na talagang napapaisip tayo, like, we want to give up and all, we want to surrender not to God, but to the problem, di ba? But, how come that you have the high priest in your life, that you don't access the free grace that He is offering? Napakabuti po ng ating Panginoon. So sabi nga, no, hold fast because Christ's victory ensures your ultimate triumph. Ang totoong tagumpay ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tagumpay sa mundo na kayang malusaw, na kayang lumipas, na kayang makalimutan ng tao. Pero tagumpay na sa Panginoon lamang natin matatagpuan. Hold fast because Christ understands and cares deeply for you. Ibig sabihin lang po niyan, huwag po nating limitahan ang power ng ating Panginoon. He is above all names. He is the King of all kings. Dakila at kataas-taasan ng ating Panginoon. How come that He cannot help you with your struggles and sufferings? And hold fast because Christ's grace is always available when you need it most. Kasinungalingan po ng kaaway kapag parang naiisip nyo na walang nagmamalasakit sa akin, walang nagmamahal sa akin, hanggang dito na lang ako, hindi na ako makakaahon, forever na akong nakalubog. Ang tanong po, gusto po ba natin yun? Hindi. So why we listen to Satan? Why not pray? Read His Word. Diyan po natin laging matatagpuan ang kanyang sagot sa bawat tanong. Napaka-amazing nga po ng Lord, diba? Na sa bawat tanong natin, nasa salita niya ang sagot. Ganun po siya ka-powerful. So then again, babalik pa rin po tayo sa basic. Kapag hindi po tayo nag-effort, kapag pinabayaan po natin mag-soak tayo sa wilderness na tinatawag, kumusta po ang buhay natin? Chances are we will really fail. And the worst is, we will not come back to the presence of our God. But by His grace, by His mercy, because of His unending love for us, tayo po ay nakakatayo, tayo po ay lumalaban, because we know that the best is yet to come. That His second coming is yet to come. Yun po isa sa pinakamatamis na pinanghahawakan ng bawat Kristiyano, na ang ating Panginoon ay babalik sa wakas. At tayo ay talagang imimit niya doon. At doon po sasalain ang ating mga ginawa dito sa lupa. Why not, while we are still here, do as He command? Lumapit po tayo sa throne of grace ng ating Panginoon. So ito po yung challenge. Will you commit to holding fast your faith in difficult times? Can I hear an amen? Amen. Remember, you're not holding alone. Jesus is holding you in His victory, sympathy, and grace. Palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito. Tunay nga po na talagang wala nang reason para mag-give up ang bawat isa sa atin. Ako na po ang sasagot kung hindi nyo pa nasasagot sa inyong puso. Nilatag na po ng Lord lahat ng dahilan para tayo ay magpatuloy. At salamat po sa Panginoon. Sa totoo lang, personally, nabibless po ako sa Faith City Church San Jose. Dahil by His grace, nakikita ko po talaga na kaya may nagpapatuloy ay nagpapabago po at nagpapahulma sa Panginoon. Amen. Yun po ang ating kailangan. So, wag pong dumating sa punto na lumaki yung ating ulo, but let our light shine before others. Na makita nila kung sino yung high priest sa buhay natin. Na i-share natin yon. That is the purpose, I believe, kung bakit po tayo pinatatatag ng ating Panginoon. Because a lot of souls are still lost. And it is our mission to share His greatness. At paano po natin yung magagawa kung tayo mismo ay nanghihina. But then again, this morning, I praise the name of the Lord dahil inilatag ng Lord lahat ng reasons for us not to give up and to keep going.
Jesus is our great high priest, and His grace, or throne of grace, is always available. His love endures forever. Hallelujah. To God be all the glory po sa mga Sige po.